Hello guys! Ako nga pala si Jovi. Welcome to my channel, Jovi's Video. Ayan, ako nga pala si Jovi na nakatira at nagtatrabaho po dito sa Czech Republic as OFW po. Ayan. So, sa mga hindi po nakakaalam o nakakakilala o nakakapanood pa ng mga videos ko, normally, ang ginagawa ko ay mga daily vlogs or mga travel vlog. Recently lang po, meron po akong mga nare-receive na sa ating mga kababayan. Nagtatanong po sila kung paano po ako nag-apply, paano po ako nakarating dito sa Czech Republic. Ayan. So, para po masagot yun, kaya po gumawa na rin po ako ng video. And I think it's right time na rin para naman makabalik na ako dito sa YouTube. Ayan. At nagkaroon tuloy ako ng content, di ba? Ayan, pero willing po ako i-share kasi nahirapan din akong isa-isahin sila na i-message. Yung isa, nag-message po sa akin sa email, nag-message din po sa akin sa TikTok, sa Messenger, Facebook account, yan. Thankful nga ako na reach out nyo ako na gano'n. Ayan, nahanap nyo ako sa iba't ibang account ko. At na-realize ko po na maraming mga kababayan na gustong mag-apply dito, gustong malaman kung paano po mag-apply. So, kaya po nag-decide na rin ako gumawa ng short video lang to. Ayan. So, ngayon, sasabihin ko po sa inyo from this video kung paano ako nag-apply. 2018 kasi ako nag-apply dito. Actually, hindi ko siya in-expect. Nasa Czech Republic ako mapupunta. Kaya po ako nakapag-apply dito is dahil nag-send po ako ng resume through work abroad po. Ayan. Recommended ko po na mag-apply kayo or mag-send kayo ng resume doon po sa work abroad. Ayan. Kasi sa workabroad.ph marami doong mahahanap. Marami ka doong makikitang mga job post. Ayan. Piliin nyo lang po yung mga legit. Kasi, syempre, para sure po tayo 100% at hindi po masayang ang ating application at maging tama po ang ating mga proseso pagdating sa pag-apply abroad. Pwede rin po kayo mag-apply through POEA. Ayan. Kung alam nyo po pumunta sa POEA, ayan, punta po kayo doon or double check nyo po doon yung mga job offers. Yan po ay 100% sure na legit. Then, pagpunta nyo po sa POEA, doon nyo malalaman yung mga job offers, mga legit agencies, mga still licensed and accredited agencies na pwede nyong applyan. Ayan. At marami po mga job offers. Dito po sa Czech Republic, mga pwede nyong applyan, as massage therapists, factory workers, nag-hire na rin sila ng caregivers, and mga cleaners, ganyan. Marami na rin po. Mga welders, usually skilled. Ayan. Ang mga farmers din, yan, mga factories. Yan. Warehouse jobs. Yan, ganyan. So, nag-message po sila sa akin, nag-invite po sila sa akin for employer interview. So, nag-attend po ako ng interview and after mga 1 month, ganyan, is nagkaroon po ng selection at luckily, na-select po ako dito sa Czech Republic. Actually, hindi ko pa siya kilala nung time na yon ang Czech Republic, pero ginoo ko kasi for me, stepping stone to kasi Europe siya. And na-realize ko nung nandito na po ako, maraming magagandang opportunity at maganda rin po at mababait po ang mga employer ng Czech Republic. So, wag po kayo matakot mag-apply. After po nung nagkaroon na ng selection, so nag-start na po ang mga process. Syempre, may pre-medical,
pre-med, syempre para alam niyo po sa sarili niyo kung fit to work kayo bago po kayo mag-proceed sa the whole process ng application. So, mas mainam na sure po tayo. So, after ng pre-medical, magagather kayo ng mga requirements nyo. So, usually, pag skilled, usually hinahanapan ng NC2. Depende po kung anong skill nyo. So, kung massage therapist kayo, massage therapy, NC2, ganyan. Kung caregiver kayo, so caregiving NC2, or kung mga factory workers naman, usually, with experience, syempre, with experience ang hinahanap nila and certificate of employment ang hahanapin sa inyo, ganyan. Sa mga warehouse naman, siguro, certificate of employment din sa mga previous job nyo, ganyan. Yun po yung hinahanap. Karoon din po kayo ng mga processing fee, ganyan. Syempre, may gastos po tayo dyan, pero huwag kayong manghinaya kasi kung legitimate naman po yung agency na applyan nyo at legal po, okay lang po yan na magbayad po tayo ng mga placement fee o processing fee, visa fee, ganyan. Kasi pagdating naman dito, kaya niyong bawiin yon. So, talagang gano'n, mamumuhunan po tayo. Nung time na yon, yung sa akin, year 2018 to 2019 pa yon. So, medyo mababa pa yung naging expenses ko noon. Siguro, nasa 100,000 po yung mga ginastos ko noon. So, mababa pa yung time na yun, guys. Kasi alam niyo naman, nag-inflation na, nagtaas talaga lahat in the past 2 years, nag-inflation, di ba? Nagtaas lahat. So, huwag kayong magulat kung magiging double price po yun, mga 200,000 ang gagastusin nyo from requirements, medical, processing, visa fee, ganyan. Pero yung visa fee po namin nun, nirefund po sa amin ng employer. So, pagdating na dito, ayan, pag nag-arrive na kayo dito, usually, binabalik po yung visa fee. Pero hindi ko po sure sa lahat ng, sa iba't ibang job offer, Doon lang po sa company ko, ganun po ang nangyari. So, may mga ganong company po na nire-refund nila yung visa fee. Ayan. So, dumaan po tayo sa after po na complete na yung requirements nyo, syempre, agency na po yung magpa-process nyo, andyan na yung waiting time kayo, at saka po magkakaroon po kayo ng appearance sa embassy, nasa Makati po yun. So, kapag may appointment na po kayo for visa appearance, so, lahat po ng requirements nyo, dadalhin nyo po doon, mag-appearance po kayo, at may magkakaroon ng konting interview doon po sa may check embassy, regarding lang naman po yun sa inyong employment, sa contract nyo, sa employment nyo. So, wag po kayo matakot. Bago yung approval ng visa, ano po yan? 60 to 90 days po yan. Yung sa akin po, dumating po mga 1.5 months lang. So, iba-iba po. Depende po. Case-to-case basis po. Ayan, kapag na-receive nyo na po yung visa, so pipick upin na po yan ng agency. Ang agency po usually magpa-process sa inyo, mag-guide sa inyo kung anong mga step-by-step na dapat nyong gawin. Ayan. Sundin nyo lang po yung sasabihin ng agency. Ayan. After nyo ma-approve ang visa, waiting na lang kayo ng PDOS, final medical, mabilis lang yan, mga 1 day lang yan. Tapos, OEC, 1 day lang din yan. Mabilis lang po ang pagkuha niyan. Ang agency po, lagi kayo i-guide kung paano gawin, step by step. And, basta may visa na po, mabilis na po yan. And waiting na lang po kayo ng flight ticket, ganyan. Siyempre, andyan na po yung magbabayad na kayo ng mga processing fee, at saka ng placement fee. Ayan, tatapusin nyo na ang lahat ng bayarin. Ito po, disclaimer lang po, ito pa ay based sa aking naging experience. Ayan. Actually, yung full process, umabot siya ng 1 year. Since nag-apply kami to naka-arrive kami dito, parang 1 year siya. 1 year on the process siya.
Hindi siya ganun kabilis. So, sa mga gusto po mag-apply dito sa Czech Republic, yun po ang ma-advise ko. Ayan. So, sa work abroad or pwede po kayo sa POEA. Ayan. So, and ready nyo lang po yung mga requirements nyo. Piliin nyo yung mga position na gusto nyo. At kung ano talaga yung mga skill nyo, i-choose nyo po kung ano yung sa palagay nyo is kaya nyong gawin or yung kakayanan nyo. Ayan. At sa mga requirements po, ayan, sabihin ko po sa ibang video ko para po malaman nyo kung ano yung mga requirements na dapat nyo hinahanda kasi medyo mahaba na po yung video. Good luck po sa inyo! Sana po sa mga OFW o mga kababayan natin na gusto mag-apply dito, nakatulong po ako na kapag bigay po ako ng konting information sa inyo. At sa mga next videos po natin, i-explain ko pa po sa inyo kung ano yung mga dapat yung gawin or about sa mga requirements, magkano ang sahod. So, comment down below lang po kung ano po yung mga questions nyo para po magawan ko po ng video. At kung naging interesado po kayo, please subscribe to my channel and I will try my best to explain you more in my next videos. And thank you for watching. Have a good day. Bye-bye!